Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is July 10, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. Pero bago natin simulan yung naging series natin ng ating devotion, is muli muna nating balikan yung naging series natin last time para dun sa bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging series namin last time is Teach Us to Number Our Days. Kumbaga, ang buhay natin sa mundong ito, yung araw natin is hindi mahaba. Maikli lang yan. Pwedeng hindi natin, walang mapagsasabi kung kailan tayo mamamatay. Pero tinuruan tayo ng Diyos na gamitin yung mga araw natin na gawin natin yung tama. Gawin natin yung God's will, yung mission natin sa mundong ito. Gawin natin kung ano ba yung nararapat gawin. Kasi sa ikli ng buhay natin ngayon, pag ginawa natin yung tama at sinamba natin at kinalala natin ng Diyos, is magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pagkabalik niya. So, ayun, yung nag-series namin last time. Ang series na tatalakayin natin yung araw ay Give Yourself Fully to the Word of the Lord. So, kaugnay nga ng series natin last time is yung araw natin is may lang. Kaya yung ginagawa natin sa mundo ito, anong mga trabaho na pinagkakalob sa atin or binibigay sa atin ng Panginoon, is ipulin natin. Kumbaga, gawin na natin ng lubos-lubos. Gawin na natin ng tama. Gawin na natin ng powerful. Yun. Kasi Diyos ang pinasamba natin. Gaya ng ginagawa ko, di ba? Pumasok ako sa ushering. Ngayon, nasa ministry ako. Binibigay ko ng, sa abot ng mga kaya ko, binibigay ko na yung lahat. Kasi, di naman, sino man yung pinaglilingkod ako kundi ang Diyos. Kaya nga, give yourself fully to the work of the Lord. So, ayun po yung series na talakayin natin yung araw. So, ang Bible verse na talakayin natin yung araw ay 1 John chapter 3 verse 8. So, ang sabi dito, the one who does what is sinful is the devil, because the devil has been sinning from it the beginning. The reason of the Son is appeared who has destroyed the evil works. So, sa Tagalog, ang pagpapatuloy ng pagkakasala sa kampo ng Diablo, sapagkat sinimula ng pagkakasala ng Diablo, kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng Diablo. So, alam naman natin, dumating ang Diyos dito sa mundong ito para wakasan yung mga kasalanan and baguhin tayo, turuan tayo kung ano ba yung nararapat. So, para lumako natin talakayan, tayo dumako sa unang katuruan. So, una natin katuruan, there is a battle between God and evil. So, alam naman natin na tayo mga tao is sinuhudyukan din tayo ng mga demonyo. Pero, sa tulong ng Diyos, tayo ay tinutulungan niya para lampasan to at labanan yung mga masasamang diablo na talagang bumubulong sa atin. So, kaya marami ang pagpapasalamat sa ating Panginoon dahil hindi tayo pinapabayaan sa araw-araw kahit na napakasalanan natin. So, sa number 2, Jesus came to destroy the work of the evil. Dumating ang Diyos. Sinilang siya sa mundo ito para i-destroy yung kasamaan at ituro sa atin kung ano nga ba yung nararapat, kung ano ba yung tama. So, sa number 3, Christians are called to fight evil and corruption. Tayo mga Kristiyano is tayo yung kumbaga nagiging sugo o alagad ng Diyos para siya yung maging kinatawan, labanan yung mga corruption or masasamang nangyayari din sa ating mundo. So, sa ating application, please no one but God. So, huwag tayo mag-please kahit sino man. Wala naman makatulong sa atin, kundi ang Diyos lang eh. Sa tingin mo ba, pag may problema tayo, pag sinabi sa mga kaibigan natin, sige, matutulungan nila tayo na sabi-sabi, pero mawakasan ba yun? Hindi. Diyos ang may kagawan. Bakit tayo nakakaligtas at nalampas sa ating mga problema? Number 2, speak truth to power. Yon, tayo binigyan ng kapangyarihan or power para sabihin kung ano ba yung mga tama. Kaya huwag tayo magsasalita kung ano nga ba yung mga mali at sabihin lang natin kung ano yung tama. And sa last, hold on to the victory of Christ. So, sa laban natin is meron niyang resulta. Pero pag nasa Diyos tayo or nakagad tayo, malalasap natin kung ano nga ba yung tagumpay na meron talaga. So, ayun po para sa araw na ito na may natutunan tayo sa pakikinig at panonood. God bless to all.